Um, Ganito po. Yung isa pa palang announcement na hindi na sabi ni Mama ay yung ano natin prayer board sa Facebook. Kung sino po yung may mga prayer requests. Saan ba ako dati pumupwesto? Dito ba ako dapat? Kung sino po yung mga may prayer request, pwede po mag-message sa akin, kay G, or dun sa group chat po natin para maipopost po natin sa prayer board. Pwede pong lapit po kayo. Lapit pa kayo. Marami pa pong vacant seats dito. Saan po? Sa lamig. Oh. Napaghahalataan po ang mga edads. Mima, ay, Kurt, pasara naman ako ng pinto sa likod. Okay, so bago po tayo Yahweh, dakilang Diyos naming Ama, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli kami ay inyong pinagkaisa sa inyong sambahan para po makapag-aral at makapagsaliksik ng inyong salita. Aking tinataas, Ama, ang mga salitang aking bibigkasin. Nawa, ito pong lahat ay inyo pong i-bless. Masabi ko po ang lahat ng nais ninyong sabihin sa amin, sa bawat isa sa amin. At mabigyan po kaming linaw na maintindihan namin ang inyong salita. Bigyan niyo po kami ng wisdom, bigyan niyo po kami ng understanding and discernment para po sa mga mapapag-aralan namin ngayon. Ganon din, Ama, hinihiling ko na alisin po ninyo ang lahat ng mag-distract sa amin, lahat ng gugulo, lahat ng pipigil para po maintindihan namin ng buo ang inyong mensahe ngayon pong araw na to. Ama, maraming salamat po sa lahat ng ito. Salamat po sa pamilya mo na mayroon kami. Salamat po sa inyong salita, sa inyong Holy Spirit na binigay niyo sa amin, at higit sa lahat, salamat po sa inyong anak na nagligtas sa amin sa aming mga kasalanan. Sa ngalan po ni Jesucristo, ito po ang aming mga panalangin. Amen. So, punta po tayo sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3. Ninang, dito po kayo sa harap. Ninang Leng, meron po kayo naka-reserve seat dito. Kurt, isang request pa ulit. 1 Corinthians chapter 13. Hindi, bago po pala yan, last week na pag-aralan natin ang topic na love is eternal. 'Di ba? So, napag-aralan natin na ang pananampalataya at ang pag-asa ay may katapusan. Once dumating si Jesus Christ, bumalik na siya at nandun na tayo sa kaharian niya, doon na po ang ending point ng ating faith at ng ating hope. Pero ang love ay mananatili. At kung babalikan po natin, sinasabi sa 1 John na ang Diyos ay pag-ibig. At ang Diyos, meron ba siyang hangganan? Wala siyang katapusan, wala siyang simula at wala siyang katapusan. So kung ang Diyos ay pag-ibig, ang pag-ibig ay eternal din. So ngayon po, ang ating pag-uusapan is love is foundational. Down by 1 Corinthians chapter 13, napakapyawan po natin ito last week, pero ngayon po, magfo-focus po tayo sa verses 1 to 3. Sorry po, English po yung ginamit ko talaga na Bible. If I speak in the tongues of men and angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Ito po yung sinasabi sa 1 Corinthians 13 na tinatawag na love chapter. At dito tayo nagsimula. So nung dito pa ako nakatira, mahilig po ako mag-bake sa oven toaster. Nakatry na po ba kayo yung mismo simpleng toaster lang tapos mag-bake kayo ng bread? So kasi si mama nun, may nabubulok na saging. Anong ginagawa sa nabubulok na saging? sayang po kasing itapon. Oo nga, ninang pwede ilagay sa hotcake. So naisipan ko, ay napakasayang mag-try mag-bake ng banana bread. Alam ko si Tita Sally, parang dati nagdadala yan ng banana bread, di ba? So, ako to, nagmamarunong ako. Nag-bake ako ng banana bread. Kinuha ko parang 3 or 4 na saging pa yun. Sayang kasi kung itatapon ko. So, tinry ko first time. Nag-bake ako ng banana bread. So, ano mga ingredients ng banana bread? Malamang. Tapos, harina, butter, sugar, 'di ba? Chocolate. Healthy healthy pala ang banana bread. Ano yung mga sinabi yung ingredients? Sugar,
chocolate chips, di ba? Yung mga healthy talaga yan. At yung sugar na ginagamit nun, talagang isang cup, yung talagang marami pala talaga. Kala ko dati, healthy talaga yung banana bread. Kaya pala siya masarap kasi talagang dami niyang sugar. So, nag-bake ako. Pag nagbe-bake ka, 'di ba? Ano po, nung time na yun talaga, parang halos first time ko lang nag-try mag-bake. Tapos 'di ba iniiwan mo yun, hindi mo pwedeng buksan ng buksan kasi hindi magbe-bake yung mismong cake. Eh di ako, iniwan ko, sabi kasi bake for, nakalimutan ko kung ilang minutes, for ganitong minutes. Pagpunta ko, nung nag-ting na yung toaster, tinignan ko, hala, yung banana bread ko, bakit hindi umalsa? Bakit? Ano nakalimutan ko ilagay? Baking soda. Po? Ano po yun? Yung baking soda, hindi ako nakapaglagay. Yes. Eh, anong essential sa pagbe-bake? Yun, di ba? Baking soda or baking powder, kailangan kung magbe-bake ka, meron kang baking soda or baking powder para umalsa yung tinapay mo. Di ba? Kasi yung banana bread, masarap naman po. Kaso matigas siya kasi nga hindi siya umalsa. Tapos, pinilit na lang namin kainin kasi nga hindi siya umalsa eh. Konti lang, buti na lang po, maliit lang yung lalagyan namin kasi nga nag-try lang ako. So, na-realize ko, hala, magbe-bake ako, pero wala akong ginamit na baking powder. Eh, yun ang essential kung magbe-bake ka. Katulad po ng love. Kung gagawin daw natin yung speak in tongues of men, pero wala kang love, eh, nasira ulit. Pero kung wala kang love, ano ka raw? Nag-iingay ka lang. 'Di ba? Or kung meron kang magpa-prophesy ka, naiintindihan mo lahat ng misteryo or knowledge na nasa Bible, kung wala kang pag-ibig, ano raw? I am nothing. Kung ang faith mo ay makakapag-move mountains, pero wala kang pag-ibig, wala. 'Di ba? Or kung ipamigay ko ang lahat ng meron ako, i-donate ko sa charity, yung buhay ko ay gawin kong handog na buhay, magpasunog ako, pero kung wala akong pag-ibig, ano raw? Wala. Katulad po ng pagbe-bake doon sa bread, na walang baking soda. Kung wala kang pag-ibig, lahat ng gagawin natin, dito, lalong-lalo na sa pamilya, sa sambahan ng Diyos, kung wala tayong pag-ibig, wala. It is nothing. The first thing that we need to figure out is love. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, ang unang-unang kailangan natin intindihin at kailangan natin i-figure out sa buhay natin ay pag-ibig. Dahil wala pong mangyayari kung yung pag-ibig, magkakaroon lang yan ng sanga. Siya yung pinakagitna. Diba? So, punta po tayo sa Colossians chapter 3. Pakisuyo ako. Ay, oo nga pala. Sorry. Colossians chapter 3 verse 12 to 17. Basahin po natin. Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Napakaganda pala nitong verse na to, no? Bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you. So you must also forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Ulitin ko po verse 14. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So binasa po natin itong Colossians chapter 3 verse 12 to 17. Magfo-focus po tayo sa verse 14. Yung pinapaste ko sa'yo, pwede paki-screen mo. Yung iba-ibang version niya. Ito sa chat. Sa verse 14, sabi dito, and above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Kung itatrace natin yan sa original text, sa Greek scriptures, ang meaning po nitong above all na to ay epi. It's a Greek word epi, which means either first, before, or above all. Tatlo yung meaning niya. At depende sa context niya kung paano siya gagamitin. So dito sa verse 14, sabi dito, above all this, put on love. Anong ibig sabihin nito? Sa tuktok, sa pinakauna, ano una mong gagawin?
kailangan mo magmahal. Kailangan ang pagmamahal, ang una natin i-figure out sa lahat at sa bawat gagawin natin. It is the thing that binds together. Saan natin nabasa yun? Ayan, and which binds everything together in perfect harmony. Anong ibig sabihin ng bind? Ang bind ay parang na-imagine ninyo yung tali, di ba? Pag may straw, natanggal na siya dun sa plastic na, pag bumili kayo ng plastic na straw, yung sa soft drinks po, pag tinanggal niyo siya sa plastic niya, di ba ang gulo niya? Kailangan meron magbabind sa kanya. At yun ang love. Hindi natin mamahalin yung plastic straw. In-example ko lang siya. And ito daw ang invisible super glue na nagbibigay ng kahulugan sa lahat ng ating ginagawa. Ang super glue, naranasan nyo na ba ang super glue ay dumikit sa inyong mga daliri? Ulang-ulang tanong ko, na-try nyo na yung super glue na nakaganyan lang, tapos ang sakit tanggalin talaga. Pagkatanggal pa, di ba yung residue niya ilang araw pang, kahit wala na, feeling mo nandun pa yung super glue. Ganito daw ang love. Ito ang nagbabind sa lahat ng ating ginagawa. Sa King James Version, puntahan po natin iba-ibang version. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. Pwede pala maging perfect di ba? Kung may love. ESV, ito yung binasa natin kanina, and above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. NASB, in addition to all these things. Ano ba yung all these things? Babalikan natin saglit Put on then, as God's chosen ones, ano daw yung ilalagay natin? Una is, di ba may ano to? Ayun. Put on the compassionate heart, kindness, humility, meekness, patience, bearing with one another. If anyone has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you. On top of everything daw, ano yung kailangan natin gawin? Kailangan natin ng love. In addition to all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. Sabi sa REV, and above all these things, put on love, which is the perfect bond. NIV, and over all these virtues, pinabasa natin virtues, put on love which binds them all together in perfect unity. At sa Tagalog, at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. So ito pong love na to, hindi to add-on. Hindi to pag bumili ng milk tea ka extra pearl, please. Hindi, siya yung milk tea. Ito yung pinakakailangan natin sa lahat ng virtues na inaral natin na tinuro pa ni Tita Adelfa ng Wednesday Fellowship. Di ba? Sa patience na po yung naalala ko. Joke lang. Sa lahat ng klase ng virtues, love ang pinakakailangan natin unahin. Kung wala tayong pagmamahal, kung walang love, nothing that we do will last. Tapos na lahat yan. Di ba? Kung di tayo nagmamahal. So naalala ko, nararamdaman yan ng isang ina kapag sinesermonan niya ang kanyang anak. Parang lahat ng pagmamahal ng nanay, nabubuhos dun sa sermon ng anak niya. Alam niyo po, sa liit ni Gamin, nasa sermonan ko na yun. Pero di ba, alam niyo, feeling ko yung mga nanay at mga magulang makaka-relate na kapag the more na sinesermonan mo yung anak mo, yan, puro pagmamahal yan. O ikaw, Mimay, sumunod ka sa akin. Mimay, alam mo, bilang anak, pagmamahal yun. Tanggapin mo na lang lahat ng sermon sa atin ng mga magulang natin, pagmamahal yun. Tama po ba ako? Kung gaano ka passionate mag-sermon, ibig sabihin, ganun yung level ng love na binibigay mo sa anak mo. At naalala ko rin, isa pang example na gusto kong ikwento. Nung buntis po ako, alam nyo, yung kapatid ko kasi, yung favorite kong kapatid, ano yan ayaw niya nang naaabala siya. Parang pag after nga usually ng fellowship, ano na siya, magtatago na siya doon sa kanyang kuweba. Tapos maglalaro siya sa computer niya kasi magre-relax na siya. Pero nung buntis po ako, alam niyo ba, pag hindi nakakapunta si Arjun, hinahatid niya pa ako doon sa bahay namin. Hindi ako sinisingil ng gas. Usually din po, pag ginagamit namin yung kotse niya, sinisingil niya rin ako ng gas. At yun po yung mga example na parang naramdaman ko na, kahit papaano pala, mahal pala ako nitong favorite kong kapatid. At lalo na po, nung nanganak na ako, nung lumabas na yung kamukha niyang pamangkin niya. Ngayon po, talagang lahat ng klase ng adjustment, sila ni Des at saka si Mama, lahat ng adjustment para lang magkaroon kami ng family day, talagang nag-a-adjust sila. At yun talaga, nararamdaman ko na, kahit pa paano pala, love pala ako nitong kapatid ko na to. At alam niyo po, mas nararamdaman ko na totoong nagiging united kaming dalawa. Dahil na growing up, di naman po lingid sa inyo na kahit nagsa-Sunday service, babardagulan kami yung dalawang yan. Minsan inuunahan pa akong umiyak or binubuhusan ako ng malamig na tubig para hindi ako iiyak. Pero ngayon po,
the more na naiintindihan natin na lumalalim yung pagmamahal ng isa't isa, parang mas nafe-feel mong nag-unite kayong dalawa. Kahit dalawa lang po kami. 'Di ba? Si mama, wag na natin masyadong include yan. Joke lang. Joke lang. At isa pa, may isa pa po akong ikukwento sa inyo. Ay, hindi. Sige, may isa akong ikukwento sa inyo. Mahilig kasi kami ni Arjun yung patulog na. Ito po yung isa sa mga hatest niyang trait ko eh. Pag patulog na, bigla akong magtatanong sa kanyang napakalalim na tanong. Hindi pa kinaantok na siya, pa cellphone na lang siya or nakikinig na lang siya ng music, tapos kakalabitin ko, sabihin ko, nung una ba tayo nagkakilala, ano yung tingin mo ano? Pero hindi po yun yung ikukwento ko. Pero yun yung isa, feeling ko, isa sa mga pet peeve ni Arjun sa akin na makakatulog na siya, tapos biglang magtatanong ako sa kanya. So, tinanong ko siya isang beses. Sabi ko, tuwing kailan mo nararamdaman na hindi kita mahal? Oh, di ba? Ang ganda ng tanong ko. Ang ganda-ganda ng tanong ko. Tapos, pero ito po, baliktad naman to. Ito naman kakagising niya lang. So, doble na yung pet peeve niya. Yung isa, antok na siya, tapos pag-iisipin ko siya ng malalim. Ito naman, kakagising niya lang, tapos tatanungin ko siya ng napakalalim. Tinanong ko siya, kakagising niya lang, sabi ko, Mo kasi tawagan namin. Huwag niyo na pong tanongin ko ano, siya na mag-explain. Pag nagturo po siya dito, assignment niyo to tanungin niyo po siya kung ano ibig sabihin ng mo, kasi siya nag-isip niyan. So sabi ko, mo, alam niyo po ibig sabihin? Mo din po tawag niya sa akin. Pero tanungin niyo siya magtatanong kasi kinikilabutan ako pag i-explain ko. At siya nag-isip po nun. Tanungin niyo siya, bakit daw mo yung tawagan niyo? Anyway, so gumising siya, tinanong ko siya, Mo, tuwing kailan kung hindi napaparamdam sa'yo na mahal kita? Oh, di ba? Tinanong ko siya ng gano'n. Tapos sabi niya, alam niyo kung anong sinagot niya? Hulaan niyo kung anong sinagot niya. Hulaan niyo muna. Isa pang hula. Wala. Alam niyo sinagot niya. As hindi, sinagot niya sa akin, marami. Alam niyo po ba? Tinanong ko siya, meron ako. Naiiyak talaga ako. Sabi ko, maraming beses kitang, kung hindi napaparamdam sa'yo na love kita. Tapos sabi niya, ikaw magtatanong-tanong ka, tapos pagsasagutin ko, gagaganyan ka. Sabi niya, wala pa raw siya sa ulirat. So maya-maya nung nahimasmasan na siya. Pero, alam nyo, talaga halos ma-heartbreak. Ang dami kong heartbreak nung sinabi niya sa akin na, yun talaga sagot niya, marami. Tapos napaisip ako, nag-CR ata ako or siya. Tapos parang, yun na yung tumatakbo sa isip ko, tuwing kailan ba? Bakit ano bang ginawa ko? Tuwing kailan ko ba siya hindi minamal? Lagi ko nga siyang love eh. Tapos nung nahimasmasan na siya ng konti, sabi niya, alam mo, wag mo kong tatanungin kasi ng ganyan kasi nga hindi pa maayos yung isip ko. Kung iisipin daw niya, hindi naman sa hindi love, kundi parang ibang term, pero love ko pa rin daw siya. Nararamdaman niya. For example daw, kung hindi ko siya sinusunod na matulog ako. Ganun. Yung mga, yung mga ganun. So, naiisip ko, hindi kaya magandang tanungin ko din siya everyday kung may ginagawa ba ako today na hindi mo naramdaman na love kita. Kasi very important po yun eh. Bilang tao, dapat ramdam natin kung mahal ba tayo ng isang tao or hindi. Nakakahiya naman kasing tumira sa bahay na magkasama kami, tapos pala hindi niya nararamdaman na mahal ko siya. Di ba? And katulad po dito sa ating sa family, nakakahiyang kausapin ko kayo kung hindi nyo pala nararamdaman na mahal ko kayo. Di ba? Dahil above all those virtues, mababaliwala lahat yun. Yung mababaliwala itong compassionate hearts, mababaliwala yung kindness ko, yung patience ko, yung humility ko, yung meekness ko, kung hindi ko pala kayo mahal. Di ba? Dahil love is the foundation. Dahil before I figure out this virtues, I need to figure out how to love first. Okay, pray na po tayo. Hindi joke na. Tapos na pala. Meron lang po akong, bibisitahin lang natin ulit itong mga konting, alam nyo na ng kwento. Una, paano nga ba natin mapapatunayan na love din ang foundation ng ating Diyos sa atin. Ito po yung isang example na memorize na nating lahat. Dati ang title niya ay The Prodigal Son. Nabago na siya. Naging The Forgiving Father. So, sa mga hindi po nakakaalam ng story, ganito yan. Noong unang panahon, merong ama na 2 anak. May isang 2 anak na lalaki. Ngayon si Bunso, sabi niya, buhay pa yung tatay sabi na Bunso, Pa, bigay mo na nga sa akin yung yaman, yung mamanahin ko sa'yo. Kasi gusto kong mag-travel around the world. So sabi nung tatay, magtigil ka dyan umupo ka. Hindi.
Anong sinabi ng tatay? O sige, pinanda niya lahat, binigay niya yung mana niya dun sa anak niya. Tapos ang ginawa ng anak niya is umalis siya. Talagang nag-around the world siya. Nanirahan siya sa Greece. Hindi, wala namang, wala namang bansa. Nanirahan siya sa ibang bansa. Nilustay niya lahat ng yaman niya. Party-party siya, day and night, kakainin niya lahat. Kasi, wala pa yata, tita. So, sinugal niya lahat ng pera niya, pinang-party niya, nag-shopping siya, pinang-kain niya, nag-buffet siya everyday, steak ang kinakain niya hanggang sa naubos yung pera niya. Ngayon, wala na siyang pera. Di ba, naglaya siya, kinuha niya mana niya. Umalis na siya dun sa kanilang bahay. Ang nangyari ngayon, dahil wala na siyang pera, pag ikaw ay nakatira sa ibang bansa at wala kang pera, kailangan mo kumain, anong gagawin mo? Maghahanap ka ng trabaho, di ba? So nagtrabaho siya, naging alila siya, nagpapakain siya ng baboy. At dahil sa gutom niya, halos kainin niya na yung pagkain ng baboy. Ngayon, na-realize niya, ano ba tong baboy na to? Eh, yung tatay ko ang yaman-yaman. Kung bumalik ako dun, siguro pwede naman na akong tanggapin bilang isang alipin at kakainin niya yung papakain sa akin yung mga pagkain ng alipin. Di ba? So, ginawa niya, sige na nga, tatanggalin ko na yung pride ko, uuwi ako, wala man lang akong dalang pasalubong sa tatay ko kasi wala akong pera, pero uuwi ako, sasabihin ko, tanggapin mo na lang ako bilang isa sa mga iyong alipin. Pag uwi niya, naaaninag pa lang siya ng tatay niya, anong ginawa ng tatay niya? Tumakbo, niyakap siya, at nagpahanda na maghanda tayo, magpe-fiesta tayo dahil itong anak na akala kong patay na, ito buhay. Bihisan niyo siya ng pinakamagandang damit, ibalik niyo sa kanya ang mga singsing niya, ang mga alahas niya, bigyan niyo siya lahat. Ganon yung ginawa ng tatay niya. Ganon tayo minamahal ng ating Diyos. Na kahit mag-around the world tayo at lustayin natin ang lahat ng binigay sa atin ng Diyos, hindi man lang natin inaalala na galing nga pala sa Diyos to. Pero once na bumalik tayo sa ating God, hanggat hindi pa bumabalik si Jesus Christ, tayo ay kanyang tatanggapin dahil ganun niya tayo kamahal. Ganun ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Yun ang foundation niya sa relasyon niya sa atin, a loving relationship. Another example, ang pagmamahal ng tao sa Diyos. Alam niyo tong kwento na to. Di ba? Si Abraham, ang foundation ng kanyang relationship sa God ay love din. Dahil ilang pung taon niyang inantay ang kanyang anak, sobrang tagal. Tapos the moment na sinabi sa kanya ng Diyos na ialay mo sa akin yung anak mo, anong ginawa niya? Mamaya na po. Hindi. Dinala niya si Isaac at habang paakyat sila ng bundok, sabi ni Abraham kay Isaac, halika, mag-aalay tayo sa God. Kasi kailangan natin mag-aalay sa God. Siguro habang naglalakad sila, nag-hiking sila, sabi ni Isaac, Papa, wala naman tayong dalay. Ano yung iaalay natin sa God? Sabi ni Abraham, shh, quiet, mamaya, akong bahala sa'yo. Siyempre, hindi niya madiretso si Isaac na, sorry anak, ikaw yung iaalay ko. Hindi. Kailangan, pero hindi siya nagdalawang isip. Hindi siya nag-alinlangan na the moment na sinabi sa kanya ng God na ialay mo sa akin ang iyong anak. Ano sabi niya? Okay po. Tapos umalis agad sila. Ganun ang foundation ng pagmamahal ni Abraham sa Diyos. And another thing na kailangan natin maintindihan, ang foundation ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Ito, in this case, biological family, si Joseph and his brothers. Alam niyo rin yung kwento niyan. Di ba? Si Joseph, dahil siya ay bida-bida sa kanyang mga kapatid, uy, napanaginipan ko, 11 daw ang yuyo ko sa isang bamboo. Tapos parang kayo yun, kayong 11, yuyo ko sa akin. Bilang kapatid ba naman, sino ba naman hindi maiirita dyan sa pagmumukha ng kapatid niya na, ano yuyo ko sa'yo, pang 11 ka namin kapatid, kami mga kuya mo, kami yuyo ko sa'yo. Siyempre, ang ginawa nila, binenta nila yung kapatid nila, kapal na mukha mo, ibebenta ka namin sa Egypt. Ngayon, si Joseph, siyempre, masakit sa kanya yun. Humiwalay siya sa mga kapatid niya, di ba? Sino po dito ang maraming kapatid? Alam ko lang si mama 14. Ilan kayo, tita? Ay, marami din pala kayo, tita. Ngayon ko lang nalaman. So, di ba, imagine nyo na lang, isa ka, tapos yung 10 kapatid, yung pinagbelenta ka nila. Di ba, siyempre, masakit yun? Munti ka pang patayin. Dahil sabi mo, siguro sinabihan siya Tita Sally, lahat kayo, susunod kayo sa akin. So, eto, nung time na si Joseph ay napunta sa Egypt, gumanda yung buhay niya, hindi niya nakakalimutan yung mga kapatid niya. And the moment na makita niya yung mga kapatid niya, dahil nagkaroon sa kanila ng taggutom, di ba si Joseph nag-ipon siya, tinulungan niya yung Pharaoh para magkaroon sila ng sistema ng pag-iimbak ng pagkain dahil sa darating na taggutom. To the point na nakatulong sila sa mga karatig bansa nila at nakarating yun sa mga kapatid niya.
The moment na dumating yung mga kapatid niya, anong sinabi niya? Yumuko kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Hindi. Di ba? Naantig yung puso niya. Umalis nga siya dun sa posisyon niya para umiyak eh. Di ba? Dahil gano'n niya kamahal yung mga kapatid niya after all nang ginawa sa kanya ng mga kapatid niya. Yung mamahal niyo na naig, hindi na nila kailangan pang mag-sorry kay Joseph sa lahat ng ginawa niya bago niya mahalin yung mga kapatid niya ulit. Di ba? In the first place, hindi kilala ng mga kapatid niya na si Joseph yung kausap nila. Pero si Joseph that time, kilala niya yung mga kapatid niya. Sinabi ba niya na, mag-sorry muna kayo. Gawin niyo muna yung napanaginipan ko. Hindi. Umiyak siya. Umalis siya doon, umiyak siya dahil yung pagmamahal niya, nag-uumapaw na makita niyang buhay pa yung mga kapatid niya. Di ba? Siyempre, may kasama kong pinagtripan niya rin yung mga kapatid niya. Nilagay niya dun sa yung kopa, nilagay niya dun sa sako ng isang kapatid niya. Oo, hindi tita eh, isang kapatid. Tapos pinabalik niya lang, dapat dalhin yung bunsong kapatid. Di ba? Siguro nung unang panahon pa lang, no, pinagtitripan na talaga nila yung mga kapatid nila. Hindi. Pero isang proof po na ang tao, kapag ang foundation yun ay pagmamahal, hindi na kailangan ng marami pang satsat. Mahal mo siya, period. Regardless kung anong nagawa sa'yo ng kapatid mo. Biological, kung ano mang relationship yan. Di ba? Dahil ang sinasabi sa atin sa sa Mark 12, na greatest commandment ay nanggaling sa Shema. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. And the second is, you shall love your neighbor as yourself. Yan na po yung dalawang greatest commandments. Na baliwala na ang lahat ng commandments. Dahil itong dalawang to, kapag nagawa siya, lahat ng commandments ay sakop na niya. Diba? So, napakalinaw sa atin na itong mga story yung binasa natin, it reflects that love is truly the foundation. You need to figure out love first. Bago mo matutunan sambahin ang Diyos, kailangan mo matutunan mahalin siya. Dahil hindi niya tatanggapin yung awit natin, yung speaking tongues natin, yung Bible reading natin, yung prophecy natin, kung di natin siya mahal. Kung bago mo sabihin na mahal ka ng Diyos, kailangan maintindihan mo na mahal ka niya. Bago mo siya maintindihan. Bago mo saliksikin ang salita niya, bago mo sabihin na gusto ko pang mag-aral at matuto ng salita ng Diyos, kailangan mo maintindihan yung pagmamahal niya sa'yo. At bago mo sabihin na napaka-patient ko sa aking kapatid, kailangan i-figure out ko muna kung gaano ko siya kamahal. Bago ko sabihin sa aking asawa na, sige na nga, gagawin ko na yung mga bagay na gusto mo, hindi na ako magiging sutel. Kailangan maintindihan niya muna na mahal ko siya at mahal niya ako. You need to figure out love first. The first thing that we need to do. Dito pa puntahan natin itong, alam ko rin, alam niyo na. Dahil marami sa inyo nag-request ng fruit of the Spirit. Di ba? But the fruit of the Spirit is what? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Lahat ng ito po, mababaliwala yan kung walang love. Pansinin niyo kung ano yung unang nakalista. Diba? Love ang pinakauna. Without love, itong joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, lahat po yan, hindi yan magiging totoo. Puro ka-plastikan yung mangyayari. Hindi totoong joy ang mararanasan, hindi totoong peace, wala kang patience, wala kang kindness, kung wala kang love. Love produces these other fruits. At kung wala ang love, hindi sila magta-thrive. So may mga time po na nagsasorry na ako kay God tsaka kay Gami. Kasi may mga time na, alam niyo, pag madaling araw, tapos bigla siya nagtantrums, tapos alam niyo, 30 minutes ka pala nakatulog. Tapos magtatantrums siya, di niya alam kung anong gusto niya. Alam niyo kung ano nangyari? Yung pacifier kasi niya, natutunan niya ng itapon. Gusto niya laging meron siya pacifier, natutunan niya ng hawakan, tapos itapon. Siyempre, pag natapon, ano mangyayari? Di naman siya makakatayo. Di niya naman makahanap kung nasa niya binato yung pacifier niya. So, mauubos talaga yung pasensya ko. At pag maubos yung pasensya ko talaga sa kanya, yung tapik ko nga sa kanya na dating ganito, magiging na. Pero buti na makapal yung diaper niya. Pero usually pag ganito lang eh. Tapos pag inis na ako sa kanya,
Ganun. Minsan pinapatungan ko pa ng blanket para hindi masyadong masakit. Para nanggigigil na talaga ako. Pero na-realize ko, kung naubos yung patience ko sa kanya, ibig sabihin naubos yung love ko. Kaya nagsusorry talaga ako. Kasi hindi mauubos yung pasensya ko kung yung pagmamahal ko sa kanya umaapaw eh. 'Di ba? So may mga time na tapos pag na-realize ko yun, alam niyo gagawin ko, pupunta ako sa CR, iyak ako sagad, tapos magsasorry ako, tapos pagbalik ko kay Gami, anak, sorry, love ka naman ni Mami. Tapos yung topic ko, ano na ulit, light na ulit. Di ba? So may mga time talagang ganun. Kasi once na, for example, hindi natin na-experience yung joy, ibig sabihin, kulang tayo ng love. Kung hindi natin kaya maging kind towards others, ibig sabihin, kulang tayo ng love. Di ba? Ako pa naman po, ito pa, isa pang problema sa akin. Mga defect ko to eh. Isang defect ko. Alam niyo kapag sa customer service, ang hilig ko po kasi mang-away. Yung tipong pagkakakunyari sa PLDT na lang, alam niyo rin to. Tapos i-hold kayo ng 3 hours, tapos mapuputol yung line, tapos kailangan mo tumawag ulit. Siyempre yung pangalawang tawag mo, ang init na ng ulo mo. Di ba? Tapos, dahil feeling entitled po ako, ano ba naman klase ng sistema meron kayo? Kaya tawag ng tawag. Tapos yung internet namin, 4 na araw na wala internet. Tapos marirealize ko, hala, hindi ako kind. Ibig sabihin, wala akong love. Ito yung sinasabi sa atin na difficult people. Alam nyo nga, na-realize ko, ang difficult people not necessary kilala mo eh. Ang difficult people, mostly, hindi mo kakilala. For example, ang isang cashier na sinungitan ka, that's a difficult people to love. That's a difficult person to love. Di ba? Ang hospital, yung admin sa St. Luke's na hindi namin alam kung paanong sistema nung nagkasalmonella si Gami, hanggang ngayon hindi pa nila nasusolve. Those are difficult people to love. Hindi not necessary yung kaaway mo, nakilala mo. Yun, madali mo ngang mahalin kasi kahit paano kilala mo pa at nakaka-encounter mo pa eh. Pero yung mga customer representative, mga customer service, na susungitan ka, tapos sila dapat yung may pleasing personality. Yun ang mga taong mahirap mahalin. 'Di ba? Kahit si Jesus Christ, in-explain niya yan eh. Ang mahirap mahalin is yung taong nakasalubong niya lang on his way to somewhere. That's a difficult person. Hindi mo siya kilala. Not necessary tao sa buhay natin. Hindi yun ang madalas na difficult people. Hindi yun madalas ang difficult persons. Madalas talaga yan. Yung mga isang beses mo lang may encounter. Sa restaurant, di ba? Pagka may buhok yung pagkain mo, anong gagawin mo? Hindi ko babayaran to. Hindi. Yung chef is a difficult person to love. Di ba? Yan po, yung mga yan. At pag ma-realize natin again, na kaya ako naubusan ng patience dahil kulang ako sa pagmamahal. Kaya ako hindi naging kind towards that cashier dahil kulang ako sa pagmamahal. Kaya ako hindi naging, kanina sa virtues na binabasa natin, kaya ako hindi naging humble towards my, kung kanino man. Kasi kulang ako sa pagmamahal. Kaya ako nagmamataas sa nanay ko, kaya ako siya sinasagot. Kasi kulang ako sa pagmamahal. Kaya ang anak ko ay hindi ko iniintindi kasi kulang ako sa pagmamahal. Diba? At yun nga po, nung na-realize ko na, oo nga ama, kaya pala ubos na sagad ako kay Gami. Isipin nyo, hindi pa sumasagot yun. Hindi pa nagdadabog yun. Paano pa dito, di ba? Paano pa pag nagtago na sila ng boyfriend niya? Sabi ko nga, paano, Arjen, pag sinabi niya, Dad, wag mo lang ako sunduin kasi ihahatid ako ni Eric. Sabi, sinong Eric? Paano pa? Pag dumating yung time na yun, at once maubos yung patience ko at yung understanding ko kay Gami, ibig sabihin, kulang na yung pagmamahal ko sa kanya. Ayoko mangyari yun. Gusto ko yung pagmamahal ko sa kanya, lagi kong naaalala yung pinagdaanan niya. Wala pa nga po namin siyang 5 months kasama sa bahay. Tapos naubos na agad yung pasensya ko. Sabi ko kay Ama, dagdagan mo naman yung pagmamahal ko kay Gami. Dagdagan mo naman. Para yung patience ko mag-uumapaw. Yun nga dati kasi ang pinagpipray ko is patience. Yun pala, love pala yung kulang ko. Sorry Gami, andyan ba si Arjen? Arjen, sabihin mo kay Gami, love ko siya. Ay, nandiyan siya? Okay. So again, saan na pa tayo? Tapos na po tayo sa greatest commandment. Punta tayo sa new commandment. A new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you are also to love one another. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Tapos na daw tayo dun sa love your neighbor as yourself. Dahil madalas siguro na-realize ni Jesus Christ, minsan, kaaway natin yung sarili natin.
Di ba? Minsan, hindi natin bati yung sarili natin, naiinis tayo. Lagi ko naaalala dito si Risa eh. Lagi niya daw kasing kinakausap yung sarili niya sa salamin. Tapos pag alam niyo may ginawa siyang mali, aawayin niya yung sarili niya sa salamin. So siguro, kaya binago ni Jesus Christ tong you shall love your neighbor as yourself, ginawa niyang as I have loved you. Dahil si Jesus Christ yung pagmamahal niya towards atin, walang pagkukulang. At magagawa ba natin to? Dapat. Kasi kung hindi tayo disipulo ni Jesus Christ. Pag nagawa natin yan, tsaka pa lang nila malalaman na tayo ay disciple ng God. And if hindi natin pala nagawa yan, plastic tayong mga Kristiyano. Di ba? Sasabihin natin na ako ay isang follower of Jesus Christ. Dati nga may t-shirt pa tayong Christian in action. Di ba? Yun pala, yung pagmamahal natin towards sa iba may limit hanggang February 13 lang. Di ba? Hanggang February 29 lang natin love si Tita Leng dahil pagba-birthday. Pagdating ng March, tapos na. Walang limit yan dahil ang love na criteria is kung paano daw tayo minahal ni Jesus Christ. Love for God and for our neighbor is inseparable. Hindi natin pwedeng sabihin, nasa New Testament din yan nakasulat, na kung sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, pero ang kapwa natin hindi natin mahal, with this standard, hindi lang basta love, kundi ang standard ni Jesus Christ. Kung sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, pero ang standard natin ng love is kung mabait lang din yung tao sa atin, kung hindi niya tayo sinasagot, kung sumusunod lang tayo sa Kanya, kung hanggang doon lang yung love natin, hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay disciples of Jesus Christ. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay, di ba, tinatawag natin ang ating mga sarili bilang saints. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay saints kung hindi natin nagagawang magmahal katulad ng pagmamahal ni Jesus Christ. Napakalinaw, di ba? So, we can truly love God kung hindi tayo nagmamahal with this standard. Ito yung standard. Walang ibang standard. Yung mga dati, wala na yun, tapos na yun. Kasi ito ay new commandment na. So, to close this, meron lang po akong tanong sa ating lahat. Next mo nga, ayaw gumana. Wait lang po. What would change in your life if love will be the first thing you'll think about before every action or decision? Ano nga ba mababago sa buhay natin? Pag-isipin natin na, okay, bago ko to gawin, dati sinasabi sa atin, isipin muna natin ang sasabihin bago sabihin, or isipin muna natin ang gagawin bago natin gawin. Pero ngayon, baguhin natin. Anong kailangan natin gawin para may pagmamahal sa sasabihin natin? Anong kailangan natin gawin para may pagmamahal sa gagawin natin? Anong magbabago sa buhay natin? What would change in your life? Ano yung magiging pagbabago sa buhay natin? Kung bago tayo gumawa at bago tayo magsalita, love muna yung isipin natin. Di ba? Bago ko kausapin yung kapatid ko, sige na nga, love mo na, pahihiramin ko dito kahit ano, ayoko. bago ko, si mama nga po, kasi dahil sobrang naging challenging talaga nito, past few weeks dahil nagkasakit si Gami. Tapos, di ba nga po ang kwento ko sa inyo dati, 3 times to 4 times a week kami nasa ospital dahil yung mga follow-up check-ups niya. Siyempre, nakakuha ng sakit yung isa. Ngayon, nagkasakit siya, nilagnat-lagnat siya, ubo-ubo siyang ganyan. Sobrang hirap. Ang hirap talaga kasi wala po kaming yaya. Dalawa lang talaga kami ni RJ na nag-aalaga kay Gami. So, si mama, pupunta doon, tinutulungan niya kami. So, kada uwi si mama, sabi ko, thank you, ma. Sabi niya, ganyan ka ba mag-thank you? Thanks, ma. Gaganunin ko. Tapos minsan, hindi ko pa pinaparinig. Tapos, naisip ko nung inaano ka itong tanong na to, paano ko kaya nga sasabihin kay mama na, I love you, ma. Thank you, ma. Cringy. Di ba? Hindi, pero yun nga eh. Actually, ito tanong ko to sa sarili ko eh. What would change in my life if love would be the first thing I will think about before every action or decision I make? Diba? So, pwede natin hilingin sa Diyos yan, nadagdagan pa yung pagmamahal natin, para magawa natin yung mga ibang fruits of the Spirit. Dahil kung kulang, wala na. At saka ito pa, alam nyo, again, sinasabi ko kanina pa na, kailangan ma-figure out muna natin ang love before anything else. Alam nyo kasi kung bakit? If we love, we are generous. We are considered generous. Dahil ang love, pinapamigay. Alam nyo kung ano kabaligtaran ng love?
Hate. Ang hate ay ano? Iniipon. Di ba? Ang love pinapamigay, ang hate ay iniipon. So kung ikaw ay nagmamahal, generous ka. Kung ikaw ay puno ng hate, ikaw ay very selfish. Di ba? So, aming Amang Yahweh, maraming salamat po. Muli, hinihiling namin, Ama, na bigyan nyo kami at turuan nyo kami na magmahal kung paano kami ninyong unang minahal at kung paano kami minahal ni Jesus Christ. Dahil ito po ay napakahirap gawin dahil kami ay napaka-selfish. Kaya tulungan nyo kami lagi, Ama. Bigyan nyo kami lagi ng mapagpakumbabang puso dahil hindi po namin ito kaya kung hindi nyo kami tutulungan. Tulungan nyo kami, Ama, na maging mapagmahal kami. Hindi lang po ngayong love month, hindi lang po ngayong Sunday, kundi every single day, every single time. Tuwing may encounter kami, Ama, nais po namin makilala kami bilang disipulo ni Jesus Christ, bilang mga anak mo. At gusto po namin na mag-reflect ang pag-ibig sa aming buhay. Maraming salamat aming Amang Yahweh sa lahat po ng ito. Tulungan nyo kami. In the name of Jesus Christ, Amen.